mahigit 500,000 or kung suspicious. Kung hindi po mahigit sa 500,000 yan, hindi po i-report sa AMLAC. So maaari po or maaari ring wala na meron transaction na mas mababa pa sa 500,000 na hindi na po na i-report sa amin. Di maaari din pong sabihin na pwede pang lumobo tong numero na to kung mas lalong bubusisiin at titingnan dahil maaring hindi na flag ng banking institution yung specific na transaction dahil sa pananaw nila hindi ito suspicious o covered ng kanilang criteria. Tama po ba yun, Amlak? Hindi ko po masabi pero theoretically, posible po. Maraming salamat po. Thank you very much, Madam Chair. Honorable Ridon. Madam Chair, just to expedite the reporting on Attorney Carpio, can we just state for the record, going to page 7 of this report, can we just state for the record the grand total of the transactions from 2007 to 2026? Is that part of the content of the report? Yes. The total It is transaction. page Yes, 7. Madam Chair, yes. The grand total is 403, a number of transactions 403. The amount is 3,129,984,775 pesos and 34 centavos. All right. Can we go to the inflow transactions of Attorney Carpio, page 10? Can you read it for the record, please? The grand total. Grand total for inflow transactions, 201,911,860.37. Okay, maraming salamat. Ito po ba ay mga accounts na at transactions na hiwalay po doon sa mga transactions po ni Vice President Sara? Ibig sabihin, baka naman kasi meron silang joint accounts, no? So hindi ba ito nakakomingle doon po sa mga nauna na po ninyong mga binanggit na reports, no, on the Vice President? Meron pong ilan na joint pero maliit, konting-konti lang po. Okay, so ibig sabihin, malaking bahagi nito pong 3.1 billion total transactions, 201 million inflow transactions ay mga accounts po mismo ni Attorney Carpio. Tama po ba? Maaari po, yes. All Based right. on records lang po. And for the record, Madam Chair, binabanggit nga ho ng atin pong AMLC na magkahiwalay pa ho ito. At pagka pinagsama-sama po natin, particularly po, yung inflow transactions na lang po, nung pong ating pangalawang Pangulo at ng atin pong, at ng kanya pong may bahay, malayo pa rin ho doon sa 2024 net worth ng atin pong pangalawang Pangulo at malayong malayo doon po sa pinagsimulan po niyang net worth for 2027. Yun lamang po. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Suntay, and then the Honorable Benny Abante, and then the Honorable Tino, Honorable Elago. Thank you very much, Madam Chair. Sa AMLAC, can you just walk us through the process of arriving at the covered transaction report? Paano ba yung proseso? How do we come up with yung covered transactions? Para po sa bangko, ang covered transaction po ay pag nag-transact po ng mahigit 500,000 sa isang araw, nire-report na po yun ng So bangko. basta 500,000 or more yung transaction, automatic i-report sa AMLAC yan. Tama po. So does it mean that it's a suspicious transaction basta ni-report sa inyo? Hindi Not po. necessarily. Iba po yung suspicious transaction. Okay. Then how do we arrive at yung total amount? Kasi nakakalula yung amount. Pagka tinignan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin,
That's another transaction. Tama po, outflow naman. So outflow naman yon. So magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba? Mali. Tama po. So ganun yon. So basta labas-pasok, nag-a-add to. So it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung base lang po sa records, hindi ko pa po masabi. O, hindi. Pero ang pinag-uusapan natin dito, based dito sa ni-report kasi amount involved, 3,772 million. Ang tinatanong ko itong 3,772 million, this is a total amount ng lumabas, pumasok, ganon. Tama po, transactions Kagaya ang po sinabi siya. mo, Total po ng transaction. Baka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinekwenta yon. So every time naglalabas-pasok, nagdadagdag yon. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi mo masabi. Pero maaring ganon. Theoretically, posible po yun sinasabi. Oo. Now, I would also like to point out, kasi napansin ko, we started 2005, di ba? Yung report na binigay nyo, 2005 to 2025. Apo. Oh, I just also like to put it on record that an impeachable officer can only be impeached for actions involving during her term as an impeachable officer. So sumobra tayo ng ng 14 years. But regardless, I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to present. 2022 to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. Now babalikan ko nung 2022. Nawala na yung sinulatan ko. Nung 2022, may pumasok sa account niya. Well, yung na-flag ng AMLA, nung 2022, which was the time she was Vice President, 41 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2023, 4.7 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2024, 13.4 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Noong 2025, 1 million na lang ang lumabas-pasok sa account. Tama ba? Based doon sa Based report. on I records just po. want to Yeah. be clarified para lahat tayo clarified dito sa mga numero na ito. Based on records, tama po. Oo. So based from 2022, siguro ang lumabas-pasok sa account niya, 45, 58, 59, mga 60 million in the past from 2022 to 2026 in the past 4 years. Tama, mali? Hindi ko po masuma on the And, spot. sinuma ko Madam. galing Maybe you sa can report make nito eh. reference, Honorable Suntay, to that Yes, I'm particular page referencing where you are from reading. what they submitted. Kasi nagka-breakdown kanina eh. Di ba, nagbigay kayo ng breakdown kung magkano lumabas pumasok noong 2005, magkano lumabas pumasok noong 2006, noong 2007, noong 2008, noong 2009. Inad ko lang mula 2022 hanggang 2025. More or less po. More or Oo, less. mga Apo. ganon. Okay. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair. Thank you. Madam Chair. The Honorable Bishop Abante, and then I called Honorable Tino and then Honorable Ilago. Thank you, Madam Chair. Ako'y natutuwa kay Congressman Suntay kasi sinabi niya nalulula siya sa amount. Ako nahuhulog na eh. Sa amount ha. Grabe ho yung amount. Oo. Ngayon, in line with the questioning of Congressman JJ, gusto ko lang po malaman, yung nire-report po ng mga bangko, sila di ba nagsasabi kung ito ay covered or suspicious transaction? Yung covered po, ang batas po ang nagsasabi kung magkano. Oo.
ang i-report. So, mahigit 500,000. Okay, Yung- alam kong batas. Apo. Pero who determines that? Ang The bangko banks na ba? po. Yung bangko Ang po. bangko? Yung bangko po. Therefore, yung report ng bangko, sinasabi na sa inyo kung covered to o suspicious. Tama po. Tama po yun. Hindi kayo. Hindi po. Okay, yun ang gusto kong malaman. Pangalawa, ang question ko sinabi nyo din na meron tinatawag na time deposit placement na dineposto nila on time deposit. Alam nyo ba kung magkano po yung time deposit placement na yan? Is the question part of the report of the AMLC? Congressman Abante? Yes. Opo, hinahanap ko lang Attorney po kung saan. Buenaventura, please answer. Time deposit placement po is page 3, 109,146,567 pesos and 52 centavos. That would be from the time that she became vice president until now. Tama po. Apo. Therefore, Based on records yung pagkakaiba po nung regular account niya, magkano po yung sa regular account? Yung regular accounts po, wala po dito na specific na regular accounts, hindi ko po masagot. Meron bang outflow and inflow sa time deposit placements? Meron bang outflow? Transaction? I understand that that is a probing question already, Honorable Abante. With all due respect, please confine to the contents of the Madam report. Chair, maraming salamat. Gusto ko lang humalaman kasi pinag-uusapan yung outflow and inflow ng mga transaction. We'd like to find out also kasi binanggit niya rito yung time deposit placement So we'd like to find out also kung yung transactions ng outflow sa time deposit placements. Yun lang po. Consider that as manifestation of the Honorable Abante. Madam Chair, just a manifestation. Just Honorable with regards to Santay. yung threshold amount, kasi the accurate answer, it's actually Congress that determines the threshold account because Congress legislated the passage of RA 9160, which provided that every transaction 500,000 or more is covered. Yun yung threshold account. So it's not the banks that determine. It was Congress. It was the law that determined. Your manifestation is noted. Madam Chair. Now it's the turn of the Honorable Tino and then the Honorable Ilago. Madam Chair. Thank you, Madam Chair. With the indulgence of Honorable Tino and Honorable Ilago, I understand that DS Janet Garin still has to catch her flight to Iloilo. So with your indulgence, can we recognize first the Honorable DS Garin? Thank you very much, Madam Chair. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang ng mga kasamahan sa Committee on Justice. Madam Chair, I believe the report of Executive Director Ronel Benaventura was cut short because as earlier, covered transaction reports and suspicious transaction reports were actually presented. In his cover letter, it also mentioned financial intelligence reports. Can the Honorable Executive Director quickly give us a summary of this? Ilan po ang financial intelligence reports and what does this contain based on your Annex B? Madam Chair, the things that I've been discussing are actually the intelligence reports and the investigation reports. The the covered CTRs and STRs are submitted separately. So in that, there's only pure submissions of and details of bank. The one that we have are already processed information. There is an analysis involved. So this already counts as a report on those CTRs and STRs. In other words, Madam Chair, how many intelligence reports do you have in your Annex B? So ilan? Apat. Apat na.
Let me just confirm with the team. Yeah. So there are 4 financial intelligence report and 1 investigation report. Can, Madam Chair, can the Honorable Executive Director give us a brief summary or conclusion on what is contained in these intel reports? Brief statement only. Let me rephrase my question, Madam Chair, to, in the interest of time, dun po sa inyong intel reports, sir, meron po ba kayo nakitang kahina-hinala o wala? Meron po dahil sobrang laki ng mga transactions. Pero as explained po earlier, ang intelligence report namin is based lang sa database na nakita namin sa mga na-report. So medyo may kalakihan po, based lang po sa report. Perhaps we can confine the answer of Attorney Buenaventura to subject matter of the investigation, brief statement, and then findings in the investigation report. Brief statement also. Teka, ang hirap na. Madam Chair, sorry, for investigation report. Yes. Okay. Just a brief statement of the subject matter and then the findings. For the financial investigation report, we have one on Attorney Manasseh Carpio, and it lists down his transactions throughout the years covered by the... So what is your findings? Madam Chair, there is no specific findings indicated that would summarize the So what does transactions. your financial report contain? Observation? Yes. Okay. Can you briefly state the observation of AMLC with respect to the financial investigation? Can I mention, can I read some of the portions of the report? Yes. Okay. Please make it brief. So for the summary of transactions reported for Attorney Carpio is shown below. It's in table form. For purposes of comparison, 2 time buckets were identified. The first is from 2016 to 2026, which are the years when the Duterte family at national political scene. The other bucket are the years prior to 2016. And the biggest transactions involving Attorney Carpio are the purchase of MCCC-TC debit memo, which account for 86.55% of the total value of his reported covered transactions during the period 2016 to 2022. So, Madam Chair, if I may, pasensya na po, no, sir, in the interest of time, kasi these are voluminous documents that we have just received until now. Doon po sa inyong pagperus o sa inyong mga natanggap na report, ang ibig po ba ninyong sabihin ay merong kahina-hinalang nakita o wala? It's actually a yes or no kung meron or kung wala. Is that covered by your report or it is simply confined to covered and suspicious? It is only, the question, Madam Chair, requires me to
to go beyond the report because it's Alright. not indicated in So the report. that is I a am not probing competent. question, I DS am- Janet. Let us confine to the content of the report of AMLC. So, let me rephrase my question, Madam Chair. Base po doon sa mga annexes na sinusubmiti ng AMLAC, at ngayon po kasi patuloy pa nating pakonti-konti natatanggap ang mga dokumento. Sa pagkakaintindi ko, ang sinasabi ng ating AMLAC Executive Director ay meron silang mga financial intelligence report. Tama? Tama po. You mentioned the number 17, you mentioned the number 4. Ang tanong ko, dito ba sa mga report ninyo ay meron po bang indikasyon na merong kahinahinala o wala? Hindi ko po masabi. Does that mean, Madam Chair, that this warrants further investigation via possibly a formal trial? Kasi nga hindi natin may tanong yung ibang mga tanong dito at hindi naman nila pwedeng sagutin dahil tayo naman hindi trial. Ito po sakop ng Senado. Do I understand it right, Madam Chair? I think for purposes of further proceeding, we can consider the suspicious transactions because in the reporting of suspicious transactions, there are indicators shared and read already by Attorney Buenaventura when a specific transaction, regardless of amount, is considered as suspicious. Yeah. Let us defer to the report of the AMLC. They cannot make a conclusion. As a matter of fact, it does not contain a finding. It only contains observation. So we have to satisfy ourselves as to the report of covert transactions and suspicious transactions. By suspicious transactions, there are surrounding incidents already which were considered by AMLC, why those were considered as suspicious. So it will be based on the judgment of the justice members whether these suspicious transactions will be considered for the purpose of determination of probable cause. Madam Chair. The Honorable Chua. Yes, thank you, Madam Chair. The Honorable DS Garin is not yet finished. Last question, Madam Chair, if I may, before I leave my chair, leave my time to the next interpellator. Of course, I have not perused over the qualifications of the Honorable Executive Director, Madam Chair. At sa pagkakaintindi ko, ang opisina po ng Executive Director ay nagmamando ng basic qualifications. Can the Honorable Executive Director confirm to this august body na siya po ay kwalipikado sa kanyang posisyon na hinahawakan? Ako po ay kwalipikado sa posisyon na hinawakan ko. At kapag po ang inyong opisina ay tumitingin sa mga transaksyon, ang tinitingnan niyo po ba ay ang mga tao? Do you check data based on specific personalities? Or do you check data based on the information that is being submitted or given to you by the banks? Sa information lang po kami tumitingin, Madam Chair. Hindi po sa katauhan. Hindi po. Ibig sabihin, ang proseso ng AMLAC applies to all and not to select individuals. Tama po. Wala po kayong bias, sir. Tama po. Wala po. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Garin. With the indulgence of the Honorable Tino and the Honorable Elago, the Honorable Roger Gutierrez would just want to make a counter manifestation to the Honorable Suntay. Madam Chair, The Honorable Gutierrez is recognized. thank you, Madam Chair. With the indulgence, it's not a counter manifestation. Just a short point po, no, kasi I know we're moving on with the topics. Very short. I think that's a very good point raised by Congressman Suntay. Yung example niya po na halimbawa pag ako binigyan ng 500 at nagbigay ng 500, the amounts can change. But at the end of the day, zero po yung laman, supposedly. So, Madam Chair, I'd like to ask si AMLC Buenaventura, on that point, the reports can really bloat it. And you mentioned na hindi po klaro, you need to look into it to be able to tell kung ano po yung laman. Mhm. Hindi ko po masagot kung ano yung next action na ginagawa o hindi gagawin o gagawin ng AMLC patungkol dito. Pero sa proseso po ng AMLC, once we have the reports, tinitignan din namin, ang susunod ay yung mga remedies na available sa AMLA. Halimbawa, mag-further bank inquiry, magkakaroon ka ng freezing
or ipapa-forfeit or magkakaso ka ng money laundering. Pero at this point po, hindi ko po masabi kung meron o wala. Hindi po ako, outside the subpoena po yung kung ano yung next namin na step dito, kung meron man. But Madam Chair, just looking at the report itself, wouldn't a good indication be yung net po between the inflow and outflow? Sorry po. Wouldn't that be a good indicator? Just if we're looking at the reports alone, the net between the inflow and outflow. For example, binigyan po ng, for simplicity, si Attorney Buenaventura sent me 500,000. I sent you back 500,000. You sent me back 500,000. I sent you back 500,000. Zero po yun on my end. But if Attorney Buenaventura sent me 500,000, Attorney Morales sent me 500,000, I only sent 500,000 to Attorney Sanchez. I have a net of 500. That is correct. So looking at the reports, magkano po yung net? Hindi po namin na-total sa report. So hindi ko po maibigay yung exact. I think you have a table incorporated in your cover letter. Madam Chair, for simplicity, let's take a look at the 6.7 billion amount of inflow, amount involved. So 4. Can we flash the summary of transactions So Madam contained Chair, in the cover letter? inflow of 4,425,443,794 and 69 centavos minus outflow of 1,554,681,310 pesos and 82 centavos. That leaves a net of 2,870,762,483 pesos and 87 centavos. Would that be correct? May I know po which page are you reading from? That's the last page of your cover Cover letter, ED. Cover letter, sorry. The table in your cover letter. This is actually your summary. Yeah. Yes, this is correct po. As read in the cover letter. So that would be a good indicator po, a starting point for the investigation. I cannot say I can't say for certain. I am not at liberty to disclose. That is all, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, just This is on the same line, Honorable Tino. Would Mr. Chair, still be this is- okay to This is on the same recognize line. two more justice members on the same line? Mr. Chair, Madam Chair, This is on the same line. same Madam. line din. Honorable Maiksi Tino? lang. Sinimulan nyo na eh. Sige na po. Opo. But Madam I Chair. am seeking for your conformity. Thank you, Madam Chair. The Honorable Adjong and then the Honorable Chua, and then we will go back to Honorable Tino and Honorable Elago. Maraming salamat, Congressman Tino and Congresswoman Ilago. Very, very short lang po, Madam Chair. Let me go back to my previous line of questioning, ED. Diba, the very mandate of your office really is to look into suspicious transaction, covert transactions that would probably describe how the inflow and the outflow of money can be determined as a money laundering activity. Tama pa? Tama po. Okay, sige. So, lahat ng mga, sabi mo kanina, lahat ang nagre-report yung bangko sa inyo, and then what you do is to analyze these reports based on the inflow and outflow of the money. Tama po. Inflow meaning could be deposit in either cash or check, whatever, and outflow is the going out of the money, right? Tama po. So even if you total the deposit and the withdrawal, and then you come up with the certain amount, sabihin mo na hindi yun actual na nandoon na current na pera doon sa account kasi tinototal mo pa rin yung paglabas niya. Ay yun ang magiging account. So regardless of that, wouldn't that be the very definition of money laundering? Kasi ang sabi mo, pinapasok, nilalabas to appear as legitimate. Tama ba? Kung legitimate naman po yung transaction. Yeah, kung legitimate. Kasi Wala naman nagsasabi pong- naman ng bangko sa inyo, Apo. suspicious nga eh. So Apo. I'm asking you on the premise of a suspicious transaction, right? As indicated in your report. Tama ba? Would that be the very, very definition of money laundering? Papasok at ilalabas. Kung marami po yung Yeah, pinanggalingan the ng premise pera. is, yes, kaya nga, Yes, nagsabi opo, nga ng yes, bank. opo. Nagsabi nga ang bangko sa inyo, it's a suspicious transaction. That's why you have that analysis. That's why you have that report. Because the bank reported to you that these amounts, na hindi siya yung, let's say, more than 500 million, yung flow Honorable and Adjong, activity. perhaps we are crossing the line already. No, I'm just
citing to ED. This has no eh, reference to eh, the eh, transaction of the respondent. I'm asking him the mandate and by which they actually analyze the activity and In the other behavior words, of the you are- inflow and the outflow of money. So You that are it can be, referring to the process and not to the Process. transaction. and for them also to determine whether this transaction covers the very definition of money laundering. Tama ba yung ano ko? E.D. Buenaventura, please answer the question. Yung nga definition ipapasok, ilalabas na based on the suspicious na report sa inyo ng bangko. Tama ba? Opo, Okay. pero Thank you. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Chair. Thank you. Now we go back to Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat for Okay. allowing the other Yes, Kongs opo. to raise Thank you po. clarificatory questions ahead of you. Thank Maraming you. salamat, Chair. Chair, actually, paugnay din muna dun sa cover letter, tsaka dito yung summary of outflows. So, pag sinabing inflow, ang ibig po ba sabihin nito ay yung perang pumasok sa mga account o mga account ni Sara Duterte Carpio at ni Manasseh Carpio? Tama po ba na yun ibig sabihin nun? Okay. Tapos yung outflow naman, yung mga halaga na lumabas mula sa mga account ng dalawang ito. Tama po. tama po. Okay. By account, we mean bank accounts. Tama po. Tama po. Okay. So tapos ang sinasabi nga ay may total na 4.425 billion na pumasok sa accounts ni na Sara Duterte Carpio at Manasseh Carpio mula taong 2007, tama po ba? 2007 up to 2026. Ito pong report is 2006 to 2025. Okay, 2006 to 2025. So mula 2006 hanggang 2025, may total na 4.425 billion na pumasok sa mga account nila. Tapos, meron namang lumabas na 1.5 billion. Tama po? Tama po. Okay. So, pero meron ding sinabi rito, undetermined inflow and outflow transactions na 791.1 million pesos. Pwede pong pakilinaw lang, what do you mean by undetermined inflow and outflow? Apo. So, nung nagsimula po ang MLC, maliit pa lang po at yung system niya para tumanggap ng report ay hindi pa nakakapag-categorize Okay. kung inflow or outflow. Ang nakikita lang ay, or natatanggap lang na report ay kung may gumalaw. So, hindi po namin ma-identify kung iyon ba ay inflow or outflow. So, hiniwalay lang po namin kaysa magulo yung figures na sigurado kami dun sa inflow at outflow. Okay. So, itong 791 million na ito, pwedeng pumasok siya, pwedeng nilabas din siya. Maarin po. Apo. Okay. So, kung i-menos natin yung 4.4 na pumasok, tapos yung 1.5 na lumabas, so more or less ay magkano nga po ang difference? So roughly mga 2.9? Sinusuma lang ho namin. Opo. Minus 1.5. More or less yung katugma naman po na 791,102,607.44. You mean yung
difference? Opo, bali, ang, It's 4.4 as against outflow of 1.5. So sorry. parang hindi Opo, yata... mali po yung Opo. na-compute namin. Pasensya na po. Mga 2.9 yan. More or less 2.9 po. O sige, Opo. 2.9 million. So tama po bang sabihin na dahil mas malaki yung pumasok kaysa sa lumabas, merong at least 2.9 na nananatili pa sa account? Ganun po ba? Pwede po bang ganun ang interpretasyon? Maari po, maari din pong hindi. Kasi yung pong reports na to ay ito lang po yung Para sa humigit covered. sa 500,000. So, Oo. kung below po yun, maari pong nagtatransact sila, pero wala po. Pero maari din po na tama din po yung sabi niyo. Oo, So, maaring mga posibilidad lang po, Oo. theoretical lang po. Oo, Based on report, hindi ko po basta masagot. may 2.9 billion na difference doon sa pumasok at saka sa nilabas. Mas maraming pumasok kaysa nilabas. So posibleng may 2.9 billion pa na natitira, pero posible ring hindi kasi baka nilabas din yon, kaya lang, for example, below the 500,000 threshold. Maari po. Oo. Yun, So, theoretically. Pwede ko po masagot For example, based kung on nag-withdraw records. po ng 499,000, kasama pa po ba to sa mare-report sa inyo? Hindi po. Sa Hindi unang na. report, hindi po. Kaya lang po, Madam Chair, meron po kasi tinatawag na structuring Mhm. sa batas. So kapag po na-flag ng bangko na you're intentionally evading Okay. the reporting threshold of more than 500,000, the bank will even report all of your transactions as suspicious. Okay, so kung ibig sabihin kung may pattern ng withdrawal na 499,000, magiging suspicious na rin 'yon Apo. dahil parang halata doon na iniiwasan yung Tama po yun. threshold. Okay. So ngayon naman po doon sa inyong I think it's your intelligence report na pinresent kanina sa page 3 po, pwede po bang ma-flash yung page 3? Comsec, kindly flash page 3 of the summary of transactions. Okay. Pwede po bang in particular, ayan, yung mga transactions, ano, and then parang meron pong text, it's point number 5. Yan ba yun? Pwede po bang mag-scroll pa? Please scroll further down. Okay, ayan po. Actually, ang gusto ko lang po malinawan ay doon sa nature of the transactions. Pwede po bang balikan yung uli at may mga gusto lang akong mailinaw tungkol doon sa nature of transactions, both yung inflow at saka outflow transactions. Madam Chair, ano po yun, sir? Anong mga tipo ng inflow transactions ang inyong na inulat batay sa inyong analysis? Alin po yung nai-report namin na inflow transactions po? Tama po. Halimbawa, ayan. Ito po ang yung okay, mga yan. sige po. Opo. So, yung nasa Okay. matrix na yan, Apo. are those inflows? outflows? magkasama po yung inflow at outflow po O diyan. sige, ipaliwanag na lang po. Ang pinakamalaki ay yung credit memo. Credit memo. Opo. Okay, tapos debit memo and then fund transfer. Okay, could you explain ano yung credit memo? At ano yan, pumasok po ba na pera yan sa account? Tama po. Yung credit Okay. memo po, may pumasok na pera sa Ano po account. ibig sabihin ng credit memo? Na may notice lang po doon sa account na nadagdagan yung account ng ganitong halaga. So ibig sabihin may nag-transfer ng fund? Opo, maaari No, po. but that's different from a fund transfer, no? Ilinawin ko rin po, yung nakalagay po kasi dito, nung araw, yung nabanggit ko nga po na yung AMLC ay maliit pa rin at Okay. hindi pa ganun ka-sophisticado. Okay. Wala pong, hindi pa ganun refined po Okay. yung mga category when banks would report.
So and ganun din sa system ng AMLC nung araw. So credit memo, parang kahit na anong pumasok nung araw sa account mo, yun yung papasok na tinatrato na po yun na credit memo. Okay. So karamihan po yan, kaya medyo malaki po if you look at po yung page 4, parang early years po yan, 2016, 2006, yung sumunod lang po na page. 2006, 2007, 8, 9, at 2009, and so on. Yan, hanggang 2013. So, pag sinabing credit memo doon, basta mga May kahit po- na anong pumasok Apo, sa bank account. Apo, nung araw po kasi Oo. hindi pa po Okay. sophisticado. Okay. Tapos yung debit memo naman, na 1.028 billion, Ganon din po yung explanation ko po. Karamihan din po kasi nung araw ay pag nabawas, debit memo lang yung tinatawag. so ito naman mga bawas sa account. Apo, nabawas. So ito lang. yung lumalabas na pera. Apo, tama po. Okay. Tapos yung fund transfer, papasok o palabas o ano ba yan? Inflow po, papasok po. Inflow. Okay, mga inflow. Okay. And then yung iba are siguro mas time deposit pre-termination. So nilabas po to. Apo, palabas po yan. Okay. Miscellaneous transactions and so on. Yung iba mga purchases. Okay. Okay, thank you Madam Chair. Yun na lang muna ang clarificatory questions natin. Thank you. Next Basta is... ang obserbasyon lang po, malinaw na yung mga inflow at outflow ay malinaw na malayo. In terms of yung halaga, ay malayo po dun sa declared sa statements of assets, liabilities, and net worth. No, The committee notes all the manifestations of the Honorable Tino. For the guidance of all the members, we still have 3 resource persons. So I think we have amply raised clarificatory questions to the AMLC. So I hope the justice members will consider reserving clarificatory questions to the other resource persons. Nonetheless, we are recognizing the Honorable Sara Ilago and then the Honorable Percy Sendanya. Maraming salamat, Madam Chair. Marami ho sa mga katanungan natin ay nabigyang linaw na rin. Pero may dalawa ho tayong concern. Pwede ho ba nating i-flash ulit sa screen yung tungkol dito sa report on the transaction details? Nais lang po natin ipagpatuloy dun sa next page. Next page, naka-flash after sa the one screen. flashed by the Honorable Tino. Comsec, please. Madam Chair, meron ditong item na suspicious transaction at sinabi ang bilang ay 29. May 29 na transactions pero ho ang amount ay piso lamang. Tama ho ba ito at maaring bigyang linaw ng AMLC tungkol Maaari po mahingi yung page number. number 4 nung report. The table doon po sa number 4. This is page 3 of 15. Kindly Sorry, page speak 4 closer rather. to the microphone. Yes, page 4. Page 4, Secretariat, please. Okay. Sige. Nakita ko na po, Madam Chair. So, ano po ulit, maaari pong makiulit yung katanungan. Doon ho sa item na suspicious transaction, may 29 na Apo. number po dito ng doon sa cover transaction pero ang amount ay piso lamang. Tama ho ba ito? Tama po iyan. Ano ang paliwanag po dyan? Hindi ko po, wala po kasi yung breakdown nito, STR dito sa report. So, hindi ko po maibigay kung ano yung bakit isa-isa, kung bakit yan, ganyan po yung lumabas. Pero pwede ko pong ipaliwanag lang yung concept, yung konsepto bakit posibleng may ganitong mangyari. Pero hindi po ito yung ibig sabihin nyo na sa report. Ayos lang po ba kung ganun ko po muna ipaliwanag? Sige po. So, Again, we have to limit our questions to what appears in the report of the AMLC.
Yes, Madam Chair. It's in page 4 of the report. Hindi ko lang, Nakapagtaka po kasi 29 We cannot ask number him to of explain. transaction. Okay. We can only ask him to confirm or clarify what appears in the report. Alright, so tama ho. 29 yung number ng transaction, pero ang amount involved ay piso lamang. tama po. Okay, now let me go to my next question, Madam Chair. Naka-reflect ho ba real time itong mga number ng covered transaction sa AMLC? O meron po tayong sinusunod, di ba, na time frame? ng Meron pong pag-report sa sinusunod. AMLC? So kapag po covered transaction reports, they have to submit within 5 banking days. Kapag naman po suspicious transaction, they should report it the next working day upon determination of suspicion. So kumbaga 1 day lang po. This is now a manifestation, Madam Chair, na sa dami po ng suspicious na transactions, nasa 33 ho ang inyong nabanggit, hindi po dapat na record keeping o nangongolekta lang ng STRs ang EMLC at sa mga susunod po natin ng mga hakbang, no? Hindi na po sa venue na ito, no? Pero dapat talaga makita natin kung paano hindi lang tagakuha ng record pero naiimbestigahan talaga ang ganito karaming mga suspicious transactions. We know the manifestation of the Honorable Ilago. Next is the Honorable Sendanya. Madam Chair, I will be very brief. This is just a manifestation as I have asked my questions earlier. Kasi pabalik-balik po tayo dun sa arithmetic nung pag-subtract ng inflow dun po sa outflow. So for the record po, Madam Chair, kung isusubtract more or less yung inflow na 4.425 billion at yung outflow na 1.554 billion para po doon sa mag-asawa, ang lalabas pong total dyan ay 2.871 billion. Kaya po kung ibabase po natin sa report na ito, yung 2.871 billion na maaaring naiwan sa kanila, maaaring ala na dyan, ay ano po, mas malaki pa doon sa 2.5 billion na budget po ng DOTR para po sa ating fuel subsidy. Pero tandaan po natin, ito pong figure na 2.871 billion, hindi pa po dito kasama yung 791 million na undetermined kung inflow or outflow transactions. Tapos balik po tayo doon sa usapin ng SALN. Sa 2024 SALN po, ang nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, di wow. Ang sabi naman po ng bakla na akbayan, sila na. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, We know the manifestation of Madam the Chair. Honorable Sendanya. Madam Chair, just a I wish to manifestation. share to the justice members that there is a pending request from the Honorable former Senator Sani Trillanes to be able to be presented after all these questions because he has some important concerns to be addressed after his appearance before our committee. Madam The Chair. Honorable Chair, yes. Jokno and then the Honorable D.S. Suarez. thank you, Madam And Chair. then the Honorable Brian po. Wala na po akong tanong, just a brief manifestation. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Anti-Money Laundering Council. Thank you for bringing the records that were requested by the committee. Lalong-lalo na yung listahan ng 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na konektado kay Vice President Sara Duterte Carpio at sa kanyang asawa. Based on the ALMC table, ang lumalabas ay the reported inflows substantially exceeded the reported outflows. Ibig sabihin, mas malaki yung perang pumasok kaysa sa lumabas. And as Congressman Sendanya mentioned, ang lumabas na net inflow ay 2.87 billion pesos. Wala pa po doon yung 791 million pesos in undetermined transactions. Napakalayo po nito, Madam Chair, sa dineclare ni Vice President Sara na yaman o net worth sa kanyang 2024 SALN of 88.5 million pesos lang. Kailangan ipaliwanag ni VP Sara yan at hindi lang po sa komite kundi sa taong bayan kung saan ang galing ang bilyong-bilyong pesong ito. Siyempre, karapatan ni Vice Presidente na ipaliwanag sa committee to o kaya kung gusto naman niya, hintayin niyang umabot sa Senado kung maaabot doon at doon niya ipaliwanag.
Pero ganun pa man, ang ebidensyang ito ay may tuturing na smoking gun o matibay na basehan para masabi na may probable cause para iangat ang kaso. Thank you, Madam Chair. The manifestation is noted. The Honorable DS.J.J. Suarez. Yes, thank you very much, Madam Chair. Alam mo, pinakikinggan ko po yung proceedings natin ngayong hapon. At klarong-klaro na kailangan po natin tignan ang AMLC kung sila po ba ay in tune pa rin sa makabagong mundo. Kung ano pa ba ang kailangan natin gawin upang mas palakasin ang kanilang ahensya. Dahil dapat nababantayan nila yung mga ganitong mga transaksyon dahil kung titingnan po natin, simula 2005 pa pala, may mga ganito ng mga malalaking transaksyon na hindi po maipapaliwanag base sa mga dokumento. So I don't think it is right, but I don't know if I can move, Madam Chair, but it's up to your better wisdom. If not, maybe a request that the Committee on Banking Intermediaries or the proper committee conduct its own congressional inquiry in how to further strengthen and how to further provide teeth to the operations of AMLAC moving forward, Madam Chair. The committee notes the manifestation of Honorable DS.J.J. Suarez about a possible inquiry on AMLC in order to strengthen the agency in addressing its mandate, and that is fighting against money laundering. With that, we recognize the Honorable Brian Poe. Maraming salamat po, Madam Chair. Madam Chair, I just want to clarify, no? Dito sa 630 na cash transaction reports at 33 suspicious transaction reports, kasama po ba ang mga joint bank accounts? Kasama na po. Kung kasama po, counted sila under KVP or counted sila under Mr. Carpio? Kasi baka mamaya may double. Wala pong double counting. So, Walang double yung counting. pong sa linya po ni VP, lahat ng ka-joint individual account niya at ka-joint account niya maliban sa asawa niya. So, yung kay Manasseh Carpio naman po, lahat ng individual account niya at ka-joint account niya at kasama yung ka-joint account kay VP. Doon po naibilang. So for clarity, Wala yung pong double kung count. may account na kasama yung dalawa, it's counted under Mr. Carpio. Tama po. Okay. Tapos yung mga joint accounts na kasama si VP, but not including si Mr. Carpio, is only under VP. Tama po. Sige po. Second point of clarification, Madam Chair, would be to ask, does this include corporate bank account transactions in which either personality is included sa corporation? Hindi po. Hindi pa kasama. As based on report po, it's just if they are the direct owner of the accounts only. If they're sorry, Madam Chair, to clarify, kung sila yung direct owner ng corporation? Rather, if sila lang yung may owners ng account or ka-joint nila yung one of the joint owners of the accounts. So kumbaga dito sa listahan sa SALN nila ng mga kumpanya, kung saan sila listed as shareholder or owner, hindi po kasama yung mga companies na ito dito sa mga transactions. Based on report po, hindi po kasama. Okay. So I won't push any further now. On the third point, I wanted to ask, under this undetermined inflow and outflow transactions equaling 791 million pesos, can you explain what exactly is undetermined inflow and outflow? So, meron po kaming mga transactions nung araw dahil maliit lang yung MLC, hindi po sophisticado yung system, na meron mga transactions na nai-report na hindi po malinaw kung inflow ba siya or outflow. Nagkaroon lang po ng galaw doon sa transaction. Nung araw po, yung mga bangko, hindi pa po sophisticado yung reporting ni AMLC. So pag nag-report po sila, hindi po nila nilalagay kung pumasok ba to or lumabas. Nilalagay lang nila may nagbago doon sa account.
So hindi po malinaw yung time na yon. So, kumbaga, on top of yung mga transactions na nandito, hindi naman siya double entry or anything hindi po. either. I think the answer of E.D. Buenaventura is clear. The transactions of the corporations owned by the respondent and husband are not yet included in the AMLC report. So, Madam Chair, for all those viewing, this total inflow or amount involved of 6.7 billion pesos are unique transactions and not double entries, no? Tama po. E.D.? Tama po. Okay. Maraming salamat po. Thank you, Madam Honorable Chair, Po. Madam Chair. Sorry po, one question na lang, Honorable Madam Ilago, Chair. we're about to call the next Yes. resource person. Yes. Ito po ay kaugnay nung natanong ko kanina. Okay. Just one clarificatory question. Medyo nalito po kasi ako dun sa na-report na item na suspicion transaction. Dun sa Suspicious. Yes. Suspicious transaction dun sa table 29 ng page 4 doon sa ni-report na 33 na STRs dun sa buong AMLAC report. Ano po ba ang difference nito, Madam Chair? Difference between covered and suspicious? Dun sa table 29 na may 29 na number of transaction na part ng covered transaction vis-a-vis dun sa 33 na identified na suspicious transaction as defined by AMLA. The question is basically the difference between covered and suspicious transactions. E.D., you may Madam Chair, respond. dun sa table 29 po kasi, meron dong item na suspicious transaction. And then, may nakalagay po doon na number, 29. 29 transactions. Yes. Opo, 29 transactions. If we can flash again sa screen. Can Yung we piso flash the po- table? Yes. Yan po yung piso na nakin-clarify ko kanina, Madam Chair. Oo. E.D.? Maari pong malaman ano po yung The clarification question is, why is it considered suspicious transaction? The 29 1 peso transaction. Yes. I think that's res ipsa. Res ipsa because it's 1 peso only Okay. and repeatedly done in 29 times. That's why it's considered suspicious. Yung hindi ko po kasi ma-verify pa ngayon kung iisa-isahin po. Pero meron po kasi tayong reporting sa EMLC, sa system, sa EMLC, that even if walang transaction or zero transaction, you can report it as suspicious, halimbawa hindi nagtuloy. So, nag-attempt siya mag-transact, hindi tinanggap ng bangko kasi tingin maari ng bangko na suspicious na yung transaction, hindi niya tinuloy, ire-report po niya yon as suspicious transaction. Pero, wala pong amount siya. So, maari pong doon pumasok pero hindi ko po ma-confirm pero yun po yung, kumbaga may ilang paliwanag kung bakit ganyan po yung lumabas. Ibig sabihin, Madam Chair, dun sa 33 na STRs, yung 29 dun ay ito pong transaction na ito. So 29 out of the 33 STRs. Ito pong piso na ito. Based on records lang po, ito lang po yung masagot ko po na 29. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you. So I hope we are done with AMLC. With the indulgence of the BIR and the SEC, former Senator Sani Trillanes is requesting to be called first because of some important matters he need to address after his appearance. So with your indulgence, we are opening the floor for clarificatory questions to our next resource person. But before I recognize the justice members, may I direct the committee secretary to call the respondent vice president again. May we know if the respondent, Vice President Sara Z. Duterte, is present today? The respondent is not present, Madam Let it be Chair. placed on our record that the COMSEC called the respondent vice president in order that the committee may provide her the opportunity to present her evidence or to raise clarificatory questions or even to present counter evidence through the justice members. That is for the record. Now we recognize the Honorable Laila De Lima. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, good afternoon. Madam Chair, may I ask clarificatory questions from former Senator Antonio Trillanes? You may proceed, Honorable De Lima.
Senator Trillanes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Nandito po kayo dahil sa subpoena na inisyu sa inyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. At kayo po ay magbibigay ng testimonya tungkol sa unexplained or ill-gotten wealth ng respondent, Vice President Sara Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Meron po kayong dalang affidavit? Meron po, Your Honor. Pwede po bang i-produce ninyo? Nandyan na po. May we direct the committee secretary to kindly approach former Senator Sani Trillanes? Nagbigay na po kami ng kopya ng notarized sinumpaang salaysay sa inyong committee secretary before the start of the hearing. With that, we note the manifestation of the Honorable Trillanes. Thank you. Senator Trillanes, yung affidavit niyo po, sinumpaang salaysay, consisting of 11 pages. Di ho ba? Yes, Your Honor. At meron din mga dokumento po kayong inilakip sa inyong affidavit upang patunayan ang statement ninyo dito. So meron po kayong mga annexes dito sa sinumpaang salaysay, Annex A to Annex Q. Tama po ba? Yes, Your Honor. Dala nyo rin po ba yung mga annexes na yon? Opo, Your Honor. Kasama po sa na-submit sa committee secretary, Your Honor. We note as well the manifestation of the Honorable Trillanes with respect to the submission of all the attachments. Senator Trillanes, ano po bang balak ninyo? Gusto niyo ho bang basahin ang affidavit niyo? Kung maaari po, para mas dire-diretso po, sana, Your Honor. Madam Chair, can we ask the former senator to read his 11-page affidavit for the committee and for the public? At kung pwede po, i-flash din yung kanyang affidavit sa screen para nasusundan po ng mga nanonood. We direct the committee secretary to flash the copy of the sinumpaang salaysay of former Senator Sani Trillanes. We likewise direct our resource person to read his sinumpaang salaysay. You're recognized, Honorable Trillanes. Salamat po. Ako po si Antonio Sani Fuentes Trillanes IV, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa 42 Ninang Virginia Street, BF Homes, Barangay 169, Caloocan City, Philippines. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay buong layang nagsasalaysay na dati po akong naglingkod sa bayan bilang senador ng Republika. Matapos mahalal sa nasabing katungkulan noong Mayo 2007 habang ako po ay nakapiit. At muling nahalal para sa ikalawang termino noong 2013. Ang pangunahing plataporma ko ay ang paglaban sa korupsyon at pagtaguyod ng reforma sa ating gobyerno. Natapos ko ang aking ikalawang termino noong Hunyo 2019. Sa pagtupad ng aking tungkulin bilang senador, marami mga whistleblowers o mga informante ang lumapit sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagbigay na mahalaga at kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang isyung may kaugnayan sa pambansang interes na nagamit ko sa aking trabaho bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Noong buwan ng Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador, ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016
bandang alas 8 ng gabi sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Ayon sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch, at sa Banco de Oro, Unibank, sa Lungsod Mandaluyong at sa iba pang mga bangko. Sa mga sumunod na araw, sinuri at pinag-aralan ko kasama ang aking mga abogado at staff ang mga impormasyong ibinigay ni Ginoong de Mesa at inihambing ito sa mga idiniklara sa kani-kanilang salin ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte para sa mga kaukulang panahon. Nang makumpirma ko na totoo ang hawak kong mga dokumento, nagpasya akong isapubliko ang nasabing impormasyon dahil naniniwala akong mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang pagpapanggap na ginagawa ng pamilya Duterte na ang kanilang pamilya raw ay mahirap at namumuhay ng simple, gayong sa katotohanan si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Humingi ako ng tulong sa mga accountants at finance specialists upang alamin at makwenta kung gaano karaming pera ang aktual na naideposito o dumaloy sa mga nasabing joint bank accounts ng mag-amang sina Rodrigo Duterte at Sara Duterte base sa mga dokumentong ibinigay sa akin. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Ang isang kopya ng summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na idineposito at dumaloy sa mga nasabing accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte ay kalakip dito bilang Annex A. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong de Mesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Celito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mahalagang impormasyon ng kabuuang mga transaksyon pumasok sa mga bank accounts ni Sara Duterte lamang, kabilang ang joint account kasama ang asawang si Manscarpio at mga joint accounts kasama ang miyembro ng kanyang pamilya ay nagkakahalaga ng 111,634,144.05 as of April 2016. Ang kopya ng summary ng mga pera o transaksyong pumasok at dumaloy sa mga bank accounts ni Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex B. Noong 2016, inamin mismo ni Rodrigo Duterte na una na totoo na mayroon siyang bank account sa BPI Julia Vargas Branch, sa Pasig,
At pangalawa, na nabigo siyang ideklara ang nilalaman ng nasabing bank accounts sa kanyang salin. Ang pag-aming ito ni Rodrigo Duterte ay naganap matapos ko siyang hamunin ng lumagda ng waiver of secrecy of bank deposits. Sa panayam ni Rodrigo Duterte sa media, ipinagtapat niyang mayroong humigit kumulang 200 million pesos na deposits sa naturang bangko at inilihim niya sa kanyang salin. Sa particular, and I quote, a little less than 200 million. Hindi naman ganong kalaki kasi walang account na 200 million, a little less than 200 million, wala na, ginastos ko na, nag-happy-happy ako. A little less than a million. End of quote, sabi ni Duterte. Ang kopya ng video ng naturang panayam ni Rodrigo Duterte sa media na siyang inilathala ng Rappler sa kanilang official YouTube account noong ika-29 ng Abril 2016 ay na-download ko at nakasave sa USB at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex C. Noong ika-5 ng Mayo 2016, nagsampa ako ng isang complaint affidavit laban kay Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman batay sa mga nabanggit na ultimate and evidentiary facts. Ang kopya ng complaint affidavit na may petsang Mayo 5, 2016 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex D. Noong 2017, sa panahong panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos suriin ang aking reklamo, iniulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na merong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Hanilet Abinsenya, kabilang na rin si Sara Duterte. Ang printed na kopya ng artikulong tungkol sa nabanggit na pag-ulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na may sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon na siyang inilathala ng GMA News Online noong ika-27 ng September 2017 na may caption na Ombudsman starts probe on Duterte's wealth after finding basis in Trillanes complaint, ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex E. Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni overall Deputy Ombudsman Carandang na magkapareho o similar ang nilalaman ng mga listahan ng bank transactions ng pamilya ni Rodrigo Duterte na isinama ko sa aking complaint at mga records at bank accounts ng pamilya Duterte na na-turn over sa kanya ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang pag-iimbestiga. Ito ay nireport ng GMA News Online sa isang artikulo na lumabas noong ika-28 ng September 2017 na may caption na Duterte Wealth Documents from AMLAC similar to what Trillanes has. Ombudsman. Ang printed na kopya ng nabanggit na artikulo ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex F. Dahil dito, si overall Deputy Ombudsman Carandang ay agad na suspinde at kalaunan ay pinatanggal sa tungkulin sa utos ni Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang kanyang pag-imbestiga sa mga bank accounts at tagong yaman ng pamilyang Duterte. Ito ay inireport ng Philippine Daily Inquirer sa kanyang artikulong lumabas noong ika-1 ng Agosto 2018 na may caption, Malacanang fires Deputy Ombudsman Carandang. Ang kopya ng naturang report ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang Annex G. Ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte at ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abinsenya kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte
at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, nakilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes. Yes. Sandali lang po. Meron lang pong... Please continue po. Okay. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Mr. Chair, very good po. We were just about to request po na i-flash na sa screen. Sir We were Daniel. just about to request po sana to flash sa screen yung matrix, pero ito, naka-flash na po. Thank you. Thank you. Please proceed, Senator Trillanes. Si Rodrigo Duterte naman nakatanggap din ng 7,440,846.07 kaparehas nung kay Sara Duterte mula kay Sammy Uy noong 22 October 2012, nung 04 April 2013 muling nakatanggap ng pera si Rodrigo Roa Duterte ng 7,440,846.07 mula kay Sammy Uy. Ang total na tanggap na Rodrigo Duterte ay 15,656,692.14. Ito po ay mga manager's checks mula kay Sammy Uy. Kay Sebastian Duterte naman, noong 09 March 2011, nakatanggap si Baste Duterte ng 10,316,591.18 pesos mula kay Sammy Uy. Again, noong 25 October 2011, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,592.68. Noong 23 April 2012, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng parehas na amount, 10,316,592.68 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap muli si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,591.18 pesos. Noong 10 April 2013, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,591.18 pesos. So ang total na natanggap ni Baste Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 51,582,958.80 pesos
all-in manager's checks. Kay Pulong Duterte naman, 14 March 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 24 April 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos, all in manager's checks. Ang total na natanggap ni Pulong Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 38,814,437.65 pesos. On March 29, 2011, nakatanggap naman si Hanilet Abansenya mula kay Sami Uy ng 10,655,371.81 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte ng 10,655,371.81 pesos mula kay Sami Uy. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.31 pesos. On October 22, 2012, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.81 pesos. On 10 April 2013, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.81 pesos in manager's checks. Ang total na natanggap ni Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 53,276,860.55 pesos. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sami Uy ay 181,653,487.36. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sami Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sami Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni Rodrigo Duterte na siya namang iniuugnay sa mga kontrobersyang Farmally at Pogo, gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga iligal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Ang kopya ng artikulo na sinaliksik at sinulat ni Carol Ilagan at Malu Mangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism na may pamagat na 334 million from only 13 donors funded Duterte presidency ay nailathala noong ika-5 ng Disyembre 2016 kung saan naisulat ng Sami Uy ay exclusive grupo ng political leaders ni Rodrigo Duterte dito at yung bahagi ng salaysay ng Annex J. Bukod dito, ang larawan ni Sami Uy kasama si Rodrigo Duterte at o Sara Duterte ay kalakip at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes K-Series. Si Michael Yang Sami Uy ay parehang hayagang pinalanan ni SPO Falls at tulas ng sa operasyon ng mga laboratory sa buong sa lungsod ng Davao.
ang isang kopya ng video na kanyan ni SPO Arturo Sanchez sa Government Suspicion sa programa sa YouTube, muli na Casters, kung saan isinalaysay ni Las Cañas ang pagkakasakot ni Samuel sa Davao Death Squad sa operasyon ng laboratorio sa Cebu, sa Davao City, na siyang nadownload at nakasave sa USB at video ng hagi ng sasayang nito bilang antidote. Nagawin ko ang kopya ng video ng press conference sa SPO Las Cañas sa aming room na may petsa ika-31 ng Enero 2024, sama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today, kung saan inilarawan ni Ginoong Las Cañas ang laboratorio ng Cebu na matatagpuan sa Dumoy, Davao City, na may pagmamayari at pinamamahalaan ni Sami Uy, Michael Yang at Rodrigo Duterte, at na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex M. Gayun din, ang kopya ng video ng press conference ni SPO for Las Cañas gamit ang Zoom na may petsa ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today, kung saan ibinunyag ni Ginoong Las Cañas ang isa pang laboratorio ng Cebu na matatagpuan sa Green Heights Subdivision na pagmamayari at pinamamahalaan din ni Sami Uy at Michael Yang. Ganon din ang pagpaslang ng mga kawawang construction workers doon na na-download at nakasave na sa USB at kalakip dito, ginawang bahagi nito bilang Annex N. Si Ginoong Las Cañas ay kusang loob na umaming isa siya sa mga pinuno ng Davao Death Squad at tinanggap bilang testigo ng International Criminal Court sa kasong may kinalaman sa extrajudicial killings laban kay Rodrigo Duterte. Kailanman ay hindi itinanggi ni Duterte ang mga paratang ni Ginoong Las Cañas na makailang beses na lumabas sa publiko. Sa kanyang 186 pahinang affidavit, ididetalye ni Ginoong Las Cañas ang papel ni Sami Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Cebu sa lungsod ng Davao gaya ng mga sumusunod. Pahina 77. The several circumstantial events that raise my doubts and suspicions on Mayor Rodrigo Duterte's sincerity and honesty on his illegal drugs campaign because Michael Yang, sponsor and patron in Davao City, was Mr. Sami Uy, also a bosom friend of Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pahina 112, it was Sami Uy who ordered Ben Laud to start the slaughter of the alleged suspects one by one, allegedly to extract confession. However, until the last one, no one among them confessed. According to Ben Laud, it was Mayor Duterte who ordered him and cleared the killing of the alleged suspected robbers through Bongo. Sa pahina 117, Sonny Benaventura in a teasing manner described to me that Sami Uy is a gambling and shabu mafia in Davao City. Sa pahina 182, I say and declare and truthfully that the person of Mayor Rodrigo Duterte and his son Paulo Pulong Duterte are directly involved in the illegal drug trade in Davao City. Mayor Rodrigo Roa Duterte in partnership with Michael Yang and Sami Uy, and Pulong Duterte in partnership with Charlie Tan. Mayor Rodrigo Roa Duterte also had police enablers in Bato de la Rosa and Wilkins Villanueva in the illegal drug trade. Sami Uy has an import-export business in Davao City. He also owns a cockpit arena in Matina, Davao City. Sami Uy is Mr. Michael Yang's patron friend in Davao City. I know it also through Michael Yang's custom broker, Mr. Randy Usman, my friend and associate in smuggling activities in the port of Davao in year 2012. Also in the massacre of subdivision construction workers I discussed above.
Sammy Uy was a participant in the said murders in the Laud Quarry. The DDS group, on orders of Mayor Rodrigo Duterte, quote-unquote, erased the workers because they informed the police about the existence of a Shabu lab in Green Heights subdivision, which was owned by Michael Yang. Mayor Rodrigo Roa Duterte, Sammy Uy, and Michael Yang are friends and close to each other. I saw them personally together in hotels in Davao City and in several occasions. Ang kopya ng 186 pahinang affidavit ni dating SPO4 Arturo Las Cañas, kabilang ang 3 pahina ng mga annex na nakalakip doon, ang video ni SPO4 Las Cañas habang isinasalaysay ang nilalaman ng kanyang affidavit, at ang video ni Las Cañas habang nilalagdaan ang kanyang affidavit at pinapatunayan ang katotohanan nito na siyang mga kopyang isinumite rin sa ICC bilang ebidensyang testimonyal para sa prosecution ay kalakip nito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes O, O-1 at O-2. Ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte at mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na naugnay kay Sammy Uy at mga tinukoy na mga personalidad na sangkot sa droga ay lubhang nakakabahala. Hindi lamang ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din na naglalagay sa malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Kaya naniniwala ako na dapat lamang panagutin siya at litisin sa pamamagitan ng impeachment. Bahagi ng nabanggit na yaman ni Sara Duterte ay maliwanag na makikita na galing sa payouts ng kilalang drug lord na si Sammy Uy na pumapasok sa kanyang bank accounts at inilihim niya sa kanyang salin mulang 2007 hanggang 2013 at sa taong 2016. Ang pagkabigo ni Sara Duterte na ideklara ang kanyang kabuang yaman ay sinaliksik at inireport nila Florin Simon at malumangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, sa kanilang ulat na may pamagat, Duterte, Sara, Paulo, Mark Big Spikes in Wealth, Cash while in public office, na nailathala noong ika-4 ng Abril 2019 na siyang kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex P. Alinsunod sa mga nabanggit na mahalagang impormasyon, isa ako sa mga nagreklamo at nagsampa ng isang verified complaint laban kay Sara Duterte sa Office of the Ombudsman noong ika-21 ng Enero 2026 dahil sa kanyang malinaw na pagkakasangkot sa money laundering at pagkakaroon ng ill-gotten wealth, hindi maipaliwanag at natatagong yaman o suhol na nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso na maliwanag na hayagang paglabag sa saligang batas at sa mga umiiral na batas. Ang kopya ng verified complaint na may petsang ika-21 ng Enero 2026 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex Q. Sa kabuuan, sa aking pananaw, lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Abansenya at Kitty Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses na betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas. Ang sinumpaang salaysay na ito ay aking kusang loob na isinagawa
ng walang naguudyok o panakot bilang patotoo sa lahat ng nabanggit at nakasulat dito bilang aking personal na testimonya sa impeachment hearing ng House Committee on Justice sa kasong impeachment laban kay Sara Duterte at para sa anumang legal na maaring paggamitan nito. Ito pong sinumpaang salaysay na ito ay sinumpaan ko noong April 21, 2026 sa harap ng Notary Public. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Trillanes. Comsec, please provide copy of sinumpaang salaysay to all the justice members for reference. Honorable De Lima, Thank you, Madam Chair. May I proceed with my clarificatory questioning? kindly proceed. My clarificatory questioning will focus on certain annexes, Annexes A, B, H, and I, and paragraph 23 of the Sinumpaang Salaysay. Nabanggit niyo po, Senator Trillanes, sa paragraph 9 ng inyong Sinumpaang Salaysay, na sa tulong ng mga accountants at finance specialists, na pag-alaman ninyong mayroong kabuuang mahigit 2.4 billion piso. Ang exact amount po ay 2,407,272,103.75 na pumasok at dumaloy sa mga joint bank accounts ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Tama po ba? Opo, tama po, Your Honor. Nabanggit nyo rin po kanina na mayroon kayong kopya ng summary ng mga deposito at o mga inter-account transfers na indineposito sa mga accounts ni na Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Tama po ba? Tama po, Your Honor. At ito po ay naka-attach as Annex A sa inyong affidavit. Tama po? Tama po, Your Honor. Madam Chair, we may request that Annex A of the Sinumpaang Salaysay be flashed on the screen. Secretariat, kindly flash Annex A of the Sinumpaang Salaysay. Sino pong gumawa ng Annex A? Senator Trillanes. Ito pong Annex A ay in-extract namin doon sa original document na nasa Annex H. Dahil ang binigay po sa amin ay yung bali ganito po, no? Aside sa isang soft copy, ang binigay po sa amin ni Ginoong De Mesa ay ganito po na dokumento. So mahaba po siya. Yung kabuuan po yan, yung Annex H. Yes. Yung Ito po, kabuuan, actually, ang parang kompleto. Yun po ang sinasabi nyo. Opo. At ito yes, pong sir. Annex A ay alin naman po Ito as naman- extracted from that? In-extract po ito lahat po ng naideposito o nag-credits doon sa joint account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte po. Okay, Your Honor. wala pa po ba yung... Secretariat, may we know if we have the Annex A already ready to be flashed in the screen? They will be flashing it soon. Diyan po. Habang nandito po, Madam Chair, ang Executive Director ng AMLC, I would like to direct some questions to him as well. Gusto ko po sanang ipa-verify sa Honorable Executive Director ang ilan. Pipili po ako ng 5. Parang may pagka-random po yung pagkakapili ko ng 5 na mga entries dito sa Annex A na siyang summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na indineposito sa mga accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Maaari ho bang gawin yon, yung pag-verify sa dala-dala nyo na records? Naisabit ko na po, Madam Chair, yung records. But if this is part of your report, perhaps you can verify. If there are specifics that I can Yes. check with the report, if it's part of the report. If the transactions are part of the subpoenaed documents of AMLC, I think the Executive Director can confirm whether or not the same pertains to
the same transaction. Halimbawa po, Annex A. Number 9 po sa listahan. Base po dito. Annex A number 9. Annex A, number 9 ng listahan po. Mayroong pumasok na mahigit 55 million or exact amount 55,131,747.32 noong March 26, 2014. Can we mark number 9? It's There. March 28, Your Honor. Oh yes, I stand corrected. It's March 28. So mako-confirm niyo ho ba? Please limit your confirmation to whatever appears only in the report of the AMLC. Base po ba sa document? Ang transaksyon ito ba ay nasa suspicious or covered transactions report ninyo? Madam Chair, what I have with me are just copies of the financial reports. The CTRs and STRs were actually submitted already. This involved the voluminous accounts. If we want, we can go over this and check these accounts specifically if just to confirm whether there is this transaction or not. Perhaps you can ask some of the AMLC officials to do the confirmation. Kong Laila, since there are voluminous records, where to check the identified transactions from the attachment of Senator Trillanes, perhaps we can advance the transactions which you want to be confirmed, and Yes, then they will be actually- checking. Actually, I've chosen only 5 each, 5 entries of each of these annexes para hindi naman po marami yung i-confirm ng ating AMLAC. So para po for Annex A, ito po ang Closer to the microphone, ma'am. ito po ang gusto ko po sanang ipa-confirm kung kasama ang mga transaksyon ito sa suspicious or covered transactions report nila. So number 1 is the page 1, number 9 sa listahan, 55 million noong March 28, 2014. Next would be same page, page 1, number 16 sa listahan. Meron ho bang pumasok na mahigit 41 million? Exact amount, 41,721,035.62 noong October 2, 2013. Next would be sa page 3 ng Annex A, number 44 sa listahan sa halagang mahigit 53 million. Exact is 53,817,613.48 noong February 25, 2010. Next would be page 4. So ito po yung pang-apat. Number 60 sa listahan. Mayroon po bang pumasok na mahigit 52 million? Exact amount is 52,485,191.85 noong April 14, 2009. And then the fifth one. So sabi ko nga po, pumili lang po tayo dito. Pumili lang po ako ng 5. Sa dami po niyan, there are about 71 listed entries in Annex A. So page 4 din po, number 64 sa listahan. Mayroon po bang pumasok na mahigit 49 million? Ang eksakto pong amount, 49,281,009.98 noong 22 May 2007. Yun po sa Annex 1. Madam Hindi. Chair, can we be given a bit of Yes. time and then we'll revert, we'll just check one by one. The Honorable Dilima can proceed to the next clarificatory question. We'll go back to that after they are able to confirm from their records. Yes, Madam Chair. So let's proceed to Annex B. So this is also confirmation of transactions? Confirmation but some preliminary question lang po. Isang preliminary question lang po kay Senator Trillanes. You for may this. proceed. So sa Annex B nyo po, balikan po natin na nabanggit nyo rin po sa paragraph 12 ng inyong sinumpaang salaysay na may mahigit 111 million piso o eksakto 111
634,144.05 as of April 2016, nakabuang value ng pumasok na transaksyon sa mga joint bank accounts ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio at mga joint accounts kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Nabanggit rin niyo po na mayroon kayong summary ng mga pera o transaksyong pumasok at dumaloy sa joint account ng mag-asawa at joint accounts kasamang iba pang miyembro ng Duterte family. Tama po ba? Yes, Your Honor. At ito ay naka-attach bilang Annex B ng inyong affidavit. Yes, Your Honor. So, maari po ba nating ipakita rin ang Annex B sa screen? Secretariat, please flash Annex B of the sinumpaang salaysay of Senator Trillanes. At yun ba ho bang Annex B? Ganon din po kanina, na sabi niyo po ay in-extract yun sa Annex H, yung pinakakumpleto na mga transaksyon. Yes, Your Honor. At sino rin po ang gumawa nito? Yun din pong aming mga financial specialist and lawyers at staff po, Your Honor. With respect po sa Annex A, just like sa Annex B, just like sa Annex A po, ito rin po ang ipapa-confirma ko sa AMLA, please AMLC. take note of the transactions which will be mentioned by the Honorable De Lima for your verification and confirmation. 5 rin po ito. Sa page 1, row 5, mayroong 2.5 million pesos na pumasok sa noong June 11, 2015. Next would be page 2, row number 19, mayroong pumasok na 2,987,542.24 noong December 6, 2013. Under the name Sebastian Duterte, Sara Duterte, Paulo Duterte, Elizabeth Duterte. Pang-apat po, ay pangatlo po, sa page 2, rin po, row number 20, meron ho bang pumasok na 2,926,594.60 noong January 31, 2012. Pang-apat po, page 3, row number 31, meron ho bang pumasok 2,001,563.86 noong May 19, 2010. Ganon din po sa mga pangalan nila Sebastian Duterte, Sara Duterte, Paulo Duterte, Elizabeth Duterte. Panglima pong napili ko na numero, na entry po, sa page 3, row number 38, meron ho bang pumasok na mahigit 2 milyong piso? Or 2 million, or the exact figure is 2,114,168.43 noong May 14, 2008. Yun po yung 5 insofar as Annex B is concerned. I'll proceed to Annex H. Senator Trillanes, Yes, Your nabanggit nyo rin po kanina na sa paragraph 22 ng inyong salaysay na mayroon rin kayong summary ng mga transaksyon, paglabas at pagpasok ng pera sa mga bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, at ng common law wife ni Rodrigo Duterte na si Honilet Avancenia kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. At ito ang dokumentong naka-attach bilang Annexes H and Sub-Annexes Inclusive ng inyong salaysay. Yes, Your Honor. At yan po yung sinasabi nating master list or master table. Yes, Your Honor. So maaari rin po ba nating ipakita, Madam Chair, sa screen yung Annex H? It's already in the screen, Honorable De Lima. Salamat po. So sa AMLAC sa AMLAC naman po, ito naman po yung gusto kong ipa-confirm. Again, this is rather randomly actually. yung AMLC, pagkapili ko please po take dito. note of the transactions. Sa page 4, mayroon daw inter-account transfer sa halagang 16,852,832.94
noong December 9, 2014. Next, sa page 5 po, nakalista rin ang inter-account transfer in the amount of 41,721,035.62 noong March 28, 2014 na pumasok sa bank account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte. Next would be, nakalista po itong debit memo sa page 9 ng dokumento in the amount of 1 million pesos under the name Sara Duterte. Meron po bang transaksyon na ito sa records ninyo? Next, sa page 10 ng Annex H, mayroong cash deposit na halagang 1,750,617.84 sa pangalan ni Sara Duterte noong March 3, 2011. Next, the fourth one, sa page 11, naman po ng Annex H, mayroong debit memo sa halagang mahigit 2 milyon, 2,1,563.86 sa pangalang Sebastian Duterte, sa account nila Sebastian Duterte, Sara Duterte, Paulo Duterte, Elizabeth Duterte. Meron ho ba transaction ito sa inyong mga flag transactions na isinumite sa committee? And last, for Annex H, page 12 naman po. Another example, mayroong credit memo sa halagang 10,374,307.49 sa pangalang Sara Duterte at Rodrigo Roa Duterte. Kasama rin ho ba ito sa mga flag transactions? I wish to point out, Madam Chair, na sa pagpili ko po dito ng mga parang mga random entries, ay hindi ko na po siyempre sinama yung mga napili ko rin doon sa Annex A and Annex B dahil ito nga pong Annex H is already the master table. Senator Trillanes, sa paragraph 23 po ng inyong sinumpaang salaysay, nabanggit nyo rin na base sa impormasyong inyong nakalap, tumanggap ng pera o nag-encash ng cheque si Sara Duterte at iba pang miyembro ng kanyang pamilya mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy o Samuel Uy. Tama po ba? Yes, Your Honor. At ito ay naka-attach bilang Annex I ng inyong affidavit. Tama po ba? Yes, Your Honor. May we flash again, may we flash also, Madam Chair, Annex I on the screen. Secretariat, kindly flash Annex I. Annex I of the affidavit, please. Secretariat, please flash. Secretariat is requesting for few minutes. There. Opo. Alala ko rin po, nabanggit nyo, na itong mga transaksyon na ito, mga entries na ito, para na ang recipient ay si Sara Zimmerman Duterte, Rodrigo Roa Duterte, Sebastian Duterte, Paulo Duterte, at Chelito Avancenia, na supposedly galing kay Samuel Uy, kilalang drug lord na si Samuel sa Sami o Samuel Uy. Mga nasa manager's checks po ito. Tama po ba? Yes, Your Honor. At kapansin-pansin din po, na karamihan ng entries dito, kasama na yung, yung kung saan ang recipient ay si Sara Zimmerman Duterte, uniform amount. Di ho ba? Yes, Your Honor. Kay Sara Duterte, amounts of 7,440,846.07 uniform amounts. Yes, Your Honor. And same with the one of Digong Duterte as well. Yeah, two of the three. Yeah, two of the Kay Digong Duterte, Rodrigo Duterte. Ganon din yung para kina Sebastian Duterte,
mga uniform amounts in manager's checks. Yes, Your Honor. Ganon din po, yung kay Paulo Duterte, uniform amounts. Yung kay Sebastian Duterte po, uniform amounts of 10,316,592.68 or 0.18 or 0.68. At yung kay Paulo Duterte, uniform amounts of 9,703,609.39. 703,609.39. At yung naman kay Shelito Avancenia, uniform amounts din po, limang entries po ito, 10,655,371.81. Tama po ba? Doon po sa kay Hanilet Abansenya, same po yung last three, pero yung first two, less than 1 peso and 50 centavos. Okay. Parang ganun po. Halos pareho. Yes, Your Honor. Opo. At i-point out ko lang, Your Honor, na makikita nyo yung pattern ng deposito. Kaya tinawag ko ito na dividendo dahil meron pong pattern yung pag-deposit nila or pag-encash ng manager's check ng April or March tapos October. So, ganun palagi po yung pattern niya. Every 6 or 7 months, Ang pagpasok. nagbibigay po ng dividendo through manager's check na ang account owner po dito ay si Sammy Uy. Siya po ang account Siya ang account Siya po ang owner. account owner. Nag-issue siya ng manager's check sa pangalan po nitong mga bawat miyembro ng pamilya Duterte, Your Honor. So lahat manager's checks. At ang pangalan ng account, si Samuel Uy. Yes, Your Honor. Okay. Sa AMLAC naman po, ang gusto ko lang pong ipa-confirm ay yung 3 na entries para kay Sara Zimmerman Duterte. Amla, please take note. Nandyan po, naka-flash po yan sa Annex I. Yung kay Sara Duterte, yung 3 po na ang mga amounts ay 7,440,846.07. Yung una po, pumasok ng March 17, 2011. Yung pangalawa po, manager's check din at same amount noong October 25, 2011. At yung pangatlo po, parehong amount noong 24 April 2012. So yun po ang gusto ko po sanang ikumpirma ng AMLAC kung kasama sila doon sa listahan, doon sa mga suspicious transactions. Amla, please signify once you're ready to answer. And please limit your answer to the queries of the Honorable De Lima as to whether or not they are part of your report. That is to be consistent to the nature of our proceeding. Honorable De Lima. Madam Chair, With the indulgence of Honorable De Lima. may Yes, I just Madam Chair. may I just ask a clarificatory question to the AMLC? The Honorable Tino is recognized. Thank you. They are Ah, busy going over the records. Opo. Hindi, kaugnay nga niyan kasi pinapa-confirm po ni Rep. Lima kung yung mga transaction na yan na nasa affidavit ni former Senator Trillanes ay mahahanap doon sa report ng AMLC. Again, pakiklaro lang po, doon sa report nyo on inflows and outflows to, for example, the account of Sara Duterte, yun po, does that include accounts of Sara Duterte jointly with others? Ibig sabihin, pati yung mga hindi lang solong account niya. That is correct, Madam Chair. Okay, so posibleng are you at liberty to disclose as well kung anong mga joint accounts ito o hindi? Kasama po ba sa report nyo? Madam For Chair, example, binabanggit kasi dito, joint account with Rodrigo Duterte. Kasama po ba yon? Madam Chair, our
in our report, our focus was on the transaction. Okay. So there are some accounts that were mentioned, but they are not identified on the basis of the personalities. So as we mentioned earlier, we're not really looking at the personalities. We're looking at the flow of money. So when we analyze, it's more on the money trail. Okay. So in other words, kasama yung mga joint accounts with others. There may be There may be. indicated, but we cannot say that all of Okay. them. Thank you, Madam Chair. Madam Thank you Chair. to the Honorable De Lima. Welcome. Madam Honorable Chair, De Lima, you may continue. while waiting for the confirmation from the AMLAC on those entries that I indicated,